A blessed Sunday to everyone po at welcome po sa ating worship service dito po sa MIBC Silangan. Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, magandang umaga po Pastor Mike, Ma'am Joyce at maging sa nakakasama po natin online. Good morning po. Ngayon po ay September 24. Tama ba? Okay. The last week of September. Ayan, napakabilis ang panahon ano at ilang buwan na lang may mga ngaroling na. Uso pa ba ang caroling? Palagay ko itong mga gitarista natin mga ngaroling sa inyo. Ano po? Ayan. At napakasarap po makita ang lahat ng kapatiran na nandito po sa ating bahay sambahan. Batiin po muna natin ang ating mga bisita. Ano po ngayong umagang ito? Pag nabati po kayo, nabanggit po ang inyong pangalan, mangyari lang po na kayo po ay tumayo upang ma-welcome po namin kayo. Kasama po natin ngayong umaga, Dolores Cabina. Amen. Juanita Lascota. Amen. Eleanor Bronyola. Amen. Rebecca Cabaya. Amen. Monique Cabaya. Ayan. Amen. Arian May Hiterosa. Amen. Ato, Arcil Manigo. Arcil, amen. Tama po ba, Arcil? Okay. Emma Lazar. Amen. Ayan. Ninya Belen. Amen. Kasama rin po natin, Risa Totanes. Amen. Amen. At si Rhea Totanes. Ayan. At si Renard Totanes. Amen. Okay. At syempre po, batiin din po natin at welcome po sa ating gawain at salamat po sa pagpunta nyo dito. At babatiin din po natin ang mga nagdiwang ng kanilang birthday last week. September 21, Akihiro Cabaya. Ayan, amen. At si Angelo Cabaya, September 24. Ngayon, saan siya? Oh, ikaw ba magpapakain sa amin? Meron ba tayo dyan? Ha? Okay, mamaya po, awitan natin ang ating mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Meron po ba akong na-miss? Meron ba nagdiwang last week ng kanilang birthday? Bena Joy? Hindi. Sino? Anong pangalan po? Jasmine. Amen. Ilang taon na po? Okay, meron ba tayo mamaya? Wala. Ayaw na magsabi. Sister Alexis nagtatago sa likuran. Siya ang magpapakain sa atin ngayon. Amen. Alright. Alright. Maraming salamat po. Tumayo na po tayong lahat. Aawit tayo sa Panginoon at magkakamayan po tayo. Awitin po natin, Ligaya ng Buhay. Maawit po tayo. Ready? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ikot po tayo, magbabayan po tayo ngayong umagang ito. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya Mag-bless kayo ng mga anak, mag-bless kayo sa mga lola at lolo. kung siya'y manunubos Mag-bless kayo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na Ligaya ng buhay. Isa pa po. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay Kung siya'y manunubos mo, Amen. babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Manatili po tayong nakatayo. Magbigay po tayo ng paggalang sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon.
1 Peter chapter 2, verse 13 to 25. Submit yourselves to every ordinance of men for the Lord's sake, whether it be to the king as supreme, or unto governors as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For this is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men, as free, and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Servants, be subject to your masters with all fear, not only to the Jew and Gentle, but also to the froward. For this is thankworthy, if a man for conscience toward God endure grief, suffer wrongfully. For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently? But if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow his steps, who did no sin, neither was guile found in his mouth, who, when he was reviled, reviled not again, when he suffered, he threatened not, but committed himself to him that judgeth righteously, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but are now returned unto the shepherd and bishop of your souls. May the Lord bless us through the reading of his word. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy of reaching your heart, when my ways become enthralled in your love, when all things that surround become shadows in the light of you, I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you, Lord. I worship you. Reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Tayo po ay pumikit, tayo po yumuko, tayo po si mandaling manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa umagang ito at muli niyo po kaming pinagtipon-tipon sa inyong bahay-sambahan Panginoon. Iadalain ko rin po Panginoon na kayo po ang humawak Panginoon sa bawat isa Panginoon, maging sa mga bisita po Panginoon, maging sa online. Hawakan niyo po Panginoon ang aming instrumento, ang aming special number, ang aming mga choir Panginoon at ang aming mga ngaral Panginoon. Itago po sa
inyong likuran, Panginoon, at ang biyaya at pagpapala po ang inyong makita, Panginoon. Kayo po ang mawak sa bawat isa. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen. Marami pong salamat at tayo po ay aawit sa Panginoon. Dalawang hymno po. Ang una po ay God on the Mountain. Life is easy when you're up on the mountain. Ready? Mawit po tayo. Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose hope, for you're never alone. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. And the God of the day is the God in the night. Drop of faith when you're up on the mountain. Down comes easy when life's at its best. Down in the valleys of trials and temptations, that's where your faith is really put to a test. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll gonna make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. And the God of the day is the God in the night. The God of the day is the God in the night. Amen. We're marching to Zion. Apat na stanza po ito. Ready? Come with that love the Lord, and let our joy is known. Join us in song that sings accord, join in a song of sweet accord, and us around the throne, and us around the throne. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Let those who refuse to sing, who never knew our God, but children of the heavenly King, but children of the heavenly King, may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. The hills of Zion yields 1,000 sacred sweets. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, our walks the golden streets, our walks the golden streets. Come on, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching
marching upward to Zion, the beautiful city of God. Then let our song abound, and never tears be dry. We're marching through Emmanuel's ground. We're marching through Emmanuel's ground to fairer worlds on high, to fairer. Last chorus, everyone sing. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amen. Makakaupo na po tayo at makakarinig po tayo sa Kids Choir. Kaming mga bata, inyong naririnig, papuri sa Diyos, aming inaawit. Tayo ay magsaya, at sa amin ay sumama, ipagdiwang natin, papuring musika.
The clouds had not yet lifted, the tomb was sealed and dark. The cruel cross had crucified the hope of every heart. The Son of God, the Lord of life, by death had been destroyed. Then in the silence of the tomb, he heard his Father's voice. Arise, arise, first star of the morning skies. Come forth, my anointed one, into eternal life. Arise, arise, cast away death's dark disguise. My glorious Son, victorious one, in majesty. Arise. The earth began to tremble, the ground began to quake. The mighty stone that sealed the tomb of death began to shake. Then suddenly darkness was shattered by his light, as Jesus Christ, the Son of God, burst through the doors of life. Arise, arise, first star of the morning skies. Come forth, my anointed one, into eternal life. Arise, arise, cast away death's dark disguise. My glorious Son, victorious one, in majesty. Arise, come forth, my anointed one, into eternal life. Arise, arise, cast away death's dark disguise. My glorious Son, victorious one, in majesty. Arise, 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 arise. Sa'yo'y may kulang, kaligtasan mula kay
kay Kristo ay di pa nakakamtan. Bakit kung minsan ang buhay mo ay kay lungkot, parang walang sigla, walang pag-asa kapag may pagsubok? Kaibigan, sa aking palagay, sa'yo ay may kulang. Kaligtasan mula kay Kristo, di pa nakakamtan. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailanman. Laging gumagabay, laging umalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailanman. Siya'y kumakatok, kaya't puso mo'y buksan. Bakit kung minsan ang buhay mo ay kigulo, parang walang katapusan ang paghihirap mo? Pag-ibig niya at pagmamahal sa'yo'y nakalat. Kung ikaw ay magsisisi at magbabagong lubusan. Ngunit kung minsan ang puso ay parang bato, hindi madunong umunawa at laging gulong-gulo. Kaibigan, sa aking panahon, ay isipan at tanggapin mo siya't paghariin sa iyong buhay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailanman. Laging gumagabay, laging umalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailanman. Siya'y kumakatok, kaya't puso mo'y buksan. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailanman. Laging gumagabay, laging umalalay. Diyos ay buhay, Diyos ay buhay, kailanman. Siya'y kumakatok, kaya't puso mo'y buksan. Siya'y kumakatok, kaya't puso mo'y buksan. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Diyos na tayo po ay binigyan ng magandang panahon ng Panginoon. Itong mga nagdaang araw po ay hindi maganda ang panahon natin dahil sa pagputok ng taal ng bulkan o doon sa kanyang pag-usok, yung smog. Kaya po apektado yung ating kalangitan. At tayo po ay pinag-iingat ng ating ahensya ng kalusugan na tayo po ay mag-mask pa rin. Pero ang hirap na talaga, sa totoo lang, 2 years tayong nakaganon. At kung babalik na naman yan, panibagong na naman sa atin. Alright, so magandang umaga po mga members. Para po sa mga bisita natin, magandang umaga po sa inyo. Ay, wala. Mukhang di nyo akalain na napunta kayo dito sa lugar sa church po At anyway, ang ating pong mga kaibigan na dapat po ay makakasama natin, sila po ay
nag-abiso last minute na hindi po sila makakarating. Sabi ko, they can come, you can come not as a politician but as a visitor. So okay lang, dahil kung sila'y darating, dito na sila sa taas. Wala na lugar dito eh. Oh. Wala na eh, puno na tayo dito. Kaya mahirap ng talagang if we are going to mga members kung tayo talaga magtatrabaho pa at mag-aakay pa tayo ng mga kaluluwa, hindi tayo kakasya dito talaga sa church natin. Yung choir lang natin, kita ninyo, 'di ba? Nadagdagan ng mga mas magaganda. Okay, yung mga kumanta rito, magaganda lang 'yun. Ito, ganda lang 'yun nandito, ganda. Yung sumunod, maganda. Yung mga nadagdag, mas magaganda. Okay, napapalakpak yung mga yung mga lola at lola. So, this time tayo po ay tutungo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat at buksan po natin sa aklat ng Timoteo o ikalawang Timoteo. Maging sa mga nakakasama po natin sa FB Live, magandang umaga po sa inyo. At hindi ko na nakita kung sino yung mga nakakasama natin. Pero ganun pa man po ay nagpapasalamat tayo sa ganitong technology na tayo po ay nakakaabot tayo ng mga tao sa iba't ibang lugar. Try to share your Bible at ang pinaka-main thing ng ating pong pagtitipon ay ang salita ng Panginoon. Itong mga ginawa natin, itong mga nakita po ninyo, ito po ay bahagi ng ating paghahanda sa mensahe ng Diyos. Kuya, bigyan mo pa ako ng power dito. 2 Timothy chapter 1. Basahin na po natin para na sa ganun lahat po tayo ay ano bang sabi ko? 1 Timothy or 2? 2 Timothy chapter 1 from verse 1 to 14. 1 to 14. Sabay-sabay na po tayo magbabasa. Nakita na po ba? Amen. Amen. Ready? 2 Timothy chapter 1 verse 1 to 14. Handa, basa. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. To Timothy, my dearly beloved son, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I thank God whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois, and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. Wherefore I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting out of my hands. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoners, but be thou partakers of the affliction of the gospel according to the power of God, who hath saved us and called us with an holy calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death and had brought life and immortality to life through the gospel. Whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the Gentiles, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me in faith and love which is in Christ Jesus. Last,
that good thing which was committed unto thee, keep by the Holy Ghost which dwelleth in us. Ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo, pinaka-bishop, pinaka-apostol. Siya po yung ating pinag-aaralan. But this time, ang ating pong magiging key text ay nasa verse 5. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelt first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, and I am persuaded that in thee also. The unfeigned faith of our grandparents. The unfeigned faith. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Minsan pa kami, dakilang Diyos, ay tulungan ng inyong banal na espiritu na maunawaan, maisapuso at marinig namin ng payak ang mga mensaheng ito. Na huwag namin lisanin ang lugar na hindi po kami pinagpala, hindi namin nakita ang inyong kalooban sa amin. Marami pong salamat sapagkat patuloy po kayong nagliligtas at ginagamit nyo ang inyong mga anak upang ang ebanghelyo ay maikalat dito po sa lugar ng silangan. Hindi lamang, Panginoon, sa lugar na ito, kundi mismo sa loob ng aming mga tahanan ay makilala ang ebanghelyo, ang aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Dakilang Diyos, hawakan niyo po ang inyong lingkod, hawakan niyo po ang bawat isa. Ito po yung aking panalangin sa ngalan ni Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Alright, lahat po ng ating mga anak ay umupo na ng maayos at makinig na mabuti dito sa mensahe. Bagamat alam natin na ang span of attention ng ating mga anak ay maikli lamang, hayaan nyo silang nakaupo at kung sila'y matulog man, di okay na din. Huwag nyo lang sasamahang matulog ang anak nyo. Okay? At sayang naman ang pagpunta po natin dito. Na inaalala ko ang pananampalatayang hindi pakunwari, the unfeigned. Ang sabi po dyan, hindi pakunwari na sa iyo, na nasa sa iyo, na malagi mula kay Loida na iyong lelang. Alam nyo ba yung lelang? Salitang Tagalog. Ibig sabihin, grandmother. Sapagkat ngayong araw po na ito, o tong buwang ito, bago po natin tapusin ang buwan, ay wag po natin palagpasin na hindi man lang natin naalala ang mga lolo at lola. Ewan ko kung may lolo dito, ano? Wala siguro akong nakitang may lolo, pero mamaya malalaman natin kung may lolong bata dito, ano? Now, itong sulat na ito po ay makikita natin na unang sa missionary journey ni Paul ay na-meet niya ang mga magulang na ito doon sa Lystra at Derbe sa Acts chapter 14. At doon sa kanyang pangangaral doon, hindi naman particular na binanggit yung pangalang Lois and Eunice, pero doon nakatira itong pamilyang ito. Ang lola ay si Lois, okay? Loida, at ang kanyang anak ay si Eunice. At ang kanyang naging anak naman ay si Timothy. Sunod-sunod po yan, para maintindihan po natin. Nagsimula po yan sa Acts 14, nang si Paul ay napunta po dyan sa Derbe at Lystra. At doon siya'y nangaral. Pero sa kanyang pangangaral, nakamit siya ng isang taong lumpo. Buo naman yung kanyang katawan, may paa, pero walang lakas para tumayo mula sa kanyang pagkasilang. At nung makita ito ni Paul, mga kapatid, ay pinagaling siya sa tulong ng Panginoon, hindi sa kapangyarihan ni Paul. At nung makita ito, sila po ay nagsalitaan. Nung makita nilang yung lumpo ay gumaling sa pamamagitan ni Paul. Nagsalita doon sila sa kanilang lingwahe sa Iconians. At doon ay sinabi nilang, the gods are come down to us in the likeness of men. Ang sabi po ng Acts chapter 14, verse 11. Nag-anyong tao, bumaba sa langit. Alright, kasi ang mga iconium, yung mga taong ito, nakapaikot yan, sumasamba sa kalangitan. Langit, bituin, yan ang kanilang mga Diyos.
Kaya po tayo nagkaroon ng Greek mythology po eh. Alright? At nung marinig nila at nakita nilang pinagaling ni Paul ang lumpong Indo, si Paul o si Barnabas na kasama ni Paul, tinawag nilang si Jupiter. Ano? Sino si Jupiter? Sa Greek mythology, siya po ay Zeus, the god of the Greek. Ano? The national Greek, the national god of the Greeks. At si Paul naman, tinawag na Hermes. O tinatawag na Mercurius. Ano yung Hermes? Hindi herpes ha. Herpes, sakit sa balat yun eh. Hermes means the messenger of God. Dahil siya yung pinaka-chief. Nung makita ito, naglapitan ng mga tao at dinalhan sila ng inalayan sila. Kumbaga, sinamba tong dalawang ito. Ay ang mga tao, mga kapatid, kahit hindi naman sa ibang bansa, kahit sa Pilipinas, talagang ang tao ay masambahin. May magkorting tao, pupuntahan, aalayan. Luluhuran, sisindihan ng kandila. Ganyan po ang mga Pilipino, madaling mapaniwala. Now, ganito po ang nangyari kina Paul. Ganito ang nangyari kay Barnabas. Dinalan sila ng mga regalo, nilagyan sila ng mga alay, pero sumigaw at umiyak si Paul. Sabi, huwag niyong gawin yan. Tao din kaming katulad ninyo. Nagkakasakit din kaming katulad ninyo. Ang sinasabi dito ni Paul, hindi kami Diyos, tao din kami. Ginamit lang kami ng Panginoon para ang ebanghelyo ng Diyos ay makilala niyo at kayo'y makakilala at sa doon sa tagapagligtas na si Kristo Jesus. Mga kapatid, kasama dyan sa Lystra, sa Derbe na yan, sa Iconium na yan, ang pamilya ni Lois, ni Eunice at ni Timothy. Mga kapatid, sa katunayan, nung ito'y mangyari mga kapatid, sila'y pinagbabato. Sila ay, ang sabi dito sa binasa po natin dito sa Acts chapter 14, binato na akala nila'y patay na si Paul. Pero hinayaan lang. Pero mga kapatid, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, ang sabi ng Biblia sa Acts chapter 14, and when they had preached the gospel to that city, had taught many and returned again to Lystra. Mga kapatid, maraming naturuan, maraming nakakilala sa Panginoon, kahit na ang buhay ni Barnabas at ni Paul ay nasa panganib. At ang sabi doon, halos mamatay sila. Pero mga kapatid, hindi naging hadlang yon para ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos ay hindi lamang pumasok sa puso ng isang tao, kundi pumasok hanggang sa pinakaloob ng tahanan. Mga kapatid, the unfeigned faith. So, bakit ganon? Bakit ganon? Hindi mapagkunwaring pananampalataya. Nung ito po ay umalis na si Paul at si Barnabas, mga kapatid, bumalik uli siya sa Acts chapter 16. At pagkatapos niyan mga kapatid ay nagpatuloy na ang mga magulang, nagpatuloy na ang lola, nagpatuloy na ang nanay, at mga kapatid hanggang sa naapektuhan na ng pagtuturo pati ang pinakamaliit na bata na si Timothy. Bakit? Sapagkat merong mga magulang na unang nakarinig ng katotohanan. Hindi ng relihiyon, kundi ng tunay na relasyon sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kung relihiyon, nakakalito. Kung relihiyon, sino ang tunay? Kung relihiyon, sino ang nagsasabi ng tama? Lahat yan mga kapatid, walang nagsasabing mali sila, lahat sila nagsasabi ng tama. Ang tanging makakaalam na lamang yan ay yung magbabasa at mabubukas ang kanyang puso't kaisipan sa pananampalataya na nakatanim sa salita ng Diyos, hindi sa tao. Mga kapatid, nakita po natin kung paano gumawa ang Diyos sa buhay ng pamilyang ito. Mga kapatid, a genuine believer. Si Loida o si Lois, si Eunice na nanay, at ang kanyang anak na si Timothy, they have a genuine faith. They are genuine believer. When I call to remembrance the unfeigned faith, ang sabi po nung binasa natin kanina sa 1 Timothy o 2 Timothy, pag sinabi po natin unfeigned, unopokitos, sa salitang Greek, ano po? Ibig sabihin po ito, genuine, sincere,
Hindi po ito nagpapanggap. Hindi peke, totoo po ito. Tunay at dalisay ang kanyang pagkakilala doon sa Acts chapter 14 hanggang sa bumalik uli si Paul sa Acts chapter 16 at hanggang sa ipagpapatuloy ang ebanghelyo ng Panginoon, mga kapatid. Hindi nagbago mula nung makilala nila ang pangangaral ni Pablo. Hindi na sila nagbago ng kanilang mga kapatid, ang kanilang sinasamba puro kalangitan eh. Kung may ilang langit o kung may ilang mga solar system diyan, kung may maraming mga planeta, mga kapatid, kung ilang stars ang marami diyan, ganun din karami ang kanilang mga sinasamba sa kalangitan. Nakakalungkot. Kung ganyan ang tao. Mga kapatid, tandaan po natin, wala ang mga bagay na ito kung walang Diyos na gumawa niyan. Kaya dapat ang sinasamba ng tao ay yung Diyos, hindi yung kanyang mga nilalang. Ay nakakalungkot nga, di ba? May ganyan ang tao. So mga kapatid, they are genuine believers. Ang sabi ni Paul, I call to remembrance the unfeigned faith that is in you, Timothy. Nakita ko ang tunay mong pananampalataya. Hindi ito katulad ng isang aktor, ng isang actresses na pinapanggap na siya'y mahusay, mabait, mayaman, pero sa katotohanan, mga kapatid, hindi totoo. Hindi ganyan ang pamilyang ito. Bakit po? Sapagkat merong mga lola, may lolo, may lola, may magulang na ipinakita ang tunay na pagkakilala kay Kristo. Kaya nagpapasalamat po tayo. Kung meron tayong mga lolo ngayon, mga lola ngayon, mga magulang ngayon na nakita ang katotohanan, hindi sa mga bagay na sugarcoat na dinadaya pagdating sa turo. Mga kapatid, salamat sa Panginoon kung namulat ang ating kaisipan sa tunay na salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, kung ako po ay natapos mangaral dito, kapag katapos kong magturo sa inyo, mga kapatid, hindi ko ito sasabihin sa pagdating nyo sa bahay, itago na ninyo ang mga Bible nyo. Hindi ko gagawin yon, mga kapatid. Hanggat sa bahay ninyo, mag-aral kayo. Hanggat sa tahanan ninyo, basahin ninyo ang salita ng Panginoon. Doon nyo makikita ang tunay na katotohanan. Doon nyo makikita ang tunay na pangako ng Panginoon kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi. Kaya kapag ikaw ay nataniman ng salita ng Diyos, ikaw ay talagang nilubog sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, pagka nakarinig ka ng ibang reliyon, magugulat ka. Parang iba yata turo nito. Doon sa nabasa ko sa salita ng Panginoon. Parang iba yung turo ng church na inaatinan ko kaysa dito sa tinuturo na ito. Mga kapatid, minsan may mga nagtuturo ng bulag. May nagtuturo na nagpapanggap. Maging maingat po tayo dyan. Lalo na ang kaligtasan ay ginagawa sa pamamagitan ng paggawa, sa pamamagitan ng pag-anib, ang kaligtasan ay paggawa sa pamamagitan ng bautismo, gumawa ka ng mabuti, maging mabait ka, mga kapatid, walang makakagawa niyan. Salamat sa Panginoon sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya sa Panginoon. Mga kapatid, kapag ginanyan natin ang church natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng bautismo, ginaya na rin natin ang ibang katuruan na kulto. At kung sa pamamagitan ng gawa, mga kapatid, paano yung hindi makakagawa? At kung yung iba ay dinadaan sa pag-anib sa simbahan ang kaligtasan, paano yung hindi umaanib sa simbahan? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng kayamanan, paano yung mga mahihirap? Mga kapatid, salamat sa Panginoon nung magligtas siya, nang siya ay magbigay ng kanyang kaligtasan. Walang Hudyo, walang Hentil, ang kaligtasan ay para sa lahat. Kahit ang church natin, mga kapatid, may alam akong church na bawal ang maitim eh. Paano yun? Naibawal kang uminom ng kape, pinagbabawal nga sa kanila eh. Paano yung mga maitim? Lagot. Napakasimple lang nun, pero nakakatuwa, diba? Pero totoo yun, may ganun church. Yung may mga nameplate dito. Ganda-ganda nung kanilang chapel. Sa Corinthians ba yun? White Plains. At may doon sa pinakatuktok ng kanilang templo na yon na tinatawag, andun yung pinaka-trompeta na ginto. Mag-ingat tayo. Meron pang Diyos na si Kristo na ay maliit lang, propeta.
So mga kapatid, kapag ikaw ay nagsalita o nagbasa ng salita ng Panginoon, makikita mo ang katotohanan. Ilubog mo, magbasa ka, tingnan mo ang salita ng Panginoon para hindi ka naliligaw. Ngayon pa man din, grabe ang marketing ng mga religion ngayon. Pag sinabi kong marketing, kanya-kanyang paraan kung paano mahahatak ang tao sa kanilang relihiyon. Salamat sa Panginoon. Kung meron tayong mga makikinig ngayon, mamumulat sa katotohanan na si Kristo lang pala ang tanging daan. O meron tayong mga members ngayon na namulat na, o nga pala, no? O minsan pag naglalagay ng kanilang religion, hindi alam kung ano ilalagay na religion. Ngayon, alam na nila. Kapag sinabing religion, hindi born again, hindi Christian, ilagay mo particular na that you are a Baptist, mga kapatid. Now, mga kapatid, genuine faith. Si Lois, si Loida, si Eunice, si Timothy ay merong totoo, hindi peke, dalisay at totoo ang kanilang pananampalataya na tinanggap sa turo ni Pablo. Mga kapatid, ang aking panalangin, huwag tayong madaya. Sapagkat kung tayo po ay madadaya at masisilaw sa lahat ng mga inaalok ng mga relihiyong ito, walang mababago sa buhay ng tao. Maniwala kayo sa akin. Pwede kang mabulag ng 5 kilo, pero pagkatapos ng maghapon, magugutom ka uli. Kaysa makilala mo ang tunay na tagapagligtas, na siyang tunay na nagpapala, na kung kay Kristo ang buhay ay magiging sapat, mga kapatid, hindi ka na mangangailangan ng anuman. Grabe ang ating lugar, mga kapatid. Nakakatakot. Sa panahon natin, nakakatakot. Sana maging matalino po tayo. Kung sino yung pinupuntahan natin, ano yung inaatinan natin, ano yung pinapakinggan natin, na wag po tayong masilaw sa mga material na bagay na pansamantala. Mga kapatid, nagkataon na naglagay ang Diyos ng church sa lugar na ito, na ang tinuturo ay purong salita ng Diyos, hindi purong salita ng tao. Kundi ang ipinangangalandakan sa church na ito ay walang iba, si Kristo lang. Mga kapatid, kahit ako, kahit sino man, salamat sa Panginoon, ang church natin talagang, ganun eh. Ganun po, naka-design ang church kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Pantay-pantay dito, mga kapatid. Walang itinatago. Mayaman, mahirap, lahat. Bata, pwedeng umatin. Anuman kulay, anuman lahi, sino ka man, lahat pwedeng umatin sa church. Dito sa lugar na ito. Salamat sa Panginoon, may mga members na naka-witness kung paano bless ng Diyos ang church na ito. Hindi madali. Sapagkat the more na ikaw ay nasa katotohanan, yung mga bulag, hindi nila maintindihan kung ano yung katotohanan. Mga kapatid, the genuine, yung totoo. Pangalawa is the godly believer. Hindi lamang totoo, kundi sila'y makadiyos. Maraming may alam tungkol sa salita ng Diyos, pwedeng magpanggap, may anyong kaputian, pero walang kabanalan pagdating sa pamumuhay. Ang sabi dito ng 2 Timothy chapter 2 verse 3:14, "But continue thou in the things which thou hast learned and has been assured of, knowing," ang sabi po diyan, "of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures." Sabi ni Paul kay Timothy. Yung word na knowing, lahat ng mga bagay ay itinuro sa iyo, hindi lamang ang mga bagay dito sa sanlibutan, kundi itinuro sa iyo ang mismong hiwaga ng salita ng Panginoon. The innate knowledge, ito po yung talagang likas na katalinuhan ng salita ng Panginoon. Ibibigay niya sa iyo ito. Mga bagay na parang dating one way lang, ayaw mong tumanggap, pero nung ikaw ay tumanggap ng pananampalataya, mga kapatid, namulat ka eh. Sabi mo, ay ganun pala yun. Ganun lang pala yun.
habang ikaw ay natataniman, habang ikaw ay nakakarinig ng salita ng Panginoon, itong salitang ito mga kapatid, magpapalawak ito ng iyong pagkatao, ng iyong karakter. At ang sabi rito, the word, yung continue dito is that, nung sinasabi ito ni Paul kay Timothy, mula nung bata ka, wala ka pa, ang nanay, ang lola mo pa lang ang tinuturuan ko na si Loida, si Eunice pa lang ang tinuturuan ko, ngayong andyan ka na. Sabi, from a child. Yung word na child dito mga kapatid, from the word embryo. Simula pa nung wala ka pang kamuwang-muwang, maliit ka pa lang. Yung mga lola mo, yung nanay mo, nagpapatuloy ng maglingkod sa Panginoon. Ang sabi rito, ipagpatuloy mo yung godly living ng mga magulang mo. Ako hindi ko alam kung kailan pero darating ang panahon, makikita ko rin ang mga apo ko. Pero sa ngayon, hindi pa, ayoko pa. Magtatrabaho muna kami, hindi para sa amin, para sa kanila. Marami pa silang tatanggaping salita. Mga kapatid, habang sinasabi ko sa inyo ito, maniwala kayo sa akin, dinidikdik ko rin sa kanila yan. Kung meron akong unang gustong makatanggap ng mensahe ng Panginoon, mga kapatid, sila muna. Sila muna. Darating ang panahon, magiging lolo din ako Darating ang panahon, magiging lola ka rin, ma. Nakikita na. Bakit? Marami ng uban. Sa Ma'am Sheila kaya? Marami na rin? Binubunot yata ni Saan mo nakukuha yung puti na yan? Sa stress. Kanino? Sa anak ko, sa asawa. Sabi nga nila, may dalawang bagay lang sa mundo ang mga lola, ang mga nanay. Para maging masaya. Yung may pera at yung bibigyan mo ng pera. Okay? So mga kapatid, nagkakatuwaan tayo dito, pero mga kapatid, hanggat ako'y buhay, ako'y tatay, ako'y pastor, darating ang panahon, tatanda rin ako. Pero ang gusto kong mangyari, but continue thou in the things that thou hast heard of. Knowing, ang sabi diyan, nalalaman mo nung maliit pa. Kaya nagpapasalamat tayo kahit na ngayon pa lang kayo nakakilala sa Panginoon. Kahit sasabihin na natin, malapit nyo nang makita ang kaliwanagan ng langit. Mga kapatid, nagpapasalamat tayo kung ikay nakakilala sa Panginoon ngayon pa lang. Ipag-pray mo na madala mo ang mga mahal mo sa buhay sa Panginoon. Ang hirap Alam niyo kung bakit? Ang hirap. Sapagkat maraming katuruan ang tinanggap ng mga katandaan, ng mga lolo't lolo natin na nakaugat sa maling katuruan, sa prinsipyo ng tao, sa mga sabi-sabi, sa mga pamahiin na mahirap ng butulin, mga kapatid. Nawala sa salita ng Diyos, na karamihan ay puro sabi-sabi, hindi sinabi ng salita ng Diyos. Paano natin babaliin yan? Malibang ang mga lolo't lola natin, ang mga magulang natin, ay mamulat sa katotohanan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, pag nakakilala ka sa Panginoon, pakakawalan ka Pero nga, sabi ko nga doon sa message ko I am crucified with Christ. Ako'y kasamang naipako ni Kristo. Ano yung naipako? Iyon yung mga kasalanang pinaniwalaan ko. Iyon yung mga kasalanang magbubulit sa akin sa impyerno. Iyon yung kasalanang ginagawa ng sarili ko. Ngayong naipako ako doon, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, patay na. Kaya itong buhay na ito, wala na itong pakailang pagdating sa kasalanan sa sanlibutan. Pag may nakitang ganyan, ay pasensya na, wala na Dati ganyan, pero ngayon wala na akong gana Mga kapatid, iyon ang ibig sabihin nung sinasabing ebanghelyo ng Panginoon na hindi lamang totoo sa mga unbelievers, totoo din ang ebanghelyo ng Panginoon. Kahit ngayon na tayo'y Kristiyano, kinakailangan patayin natin ang ating mga sarili sa mga bagay na sanlibutan. Mortify the deeds of the flesh. Bakit? Kasi ang flesh po natin, gusto. Tayo, akin. Iyan ang balat natin, iyan ang sarili natin. Mga kapatid, humahanap ang Diyos, hindi lamang ng totoong pananampalataya, totoong mga mananampalataya, ang hinahanap din ng Diyos ay mga nabubuhay
sa kabanalan. Hindi ko alam kung kailan. Pero isang bagay ang alam ko. Pinaniwalaan ko ang Diyos na nagligtas sa akin. Pag ako'y namatay, alam kong sa langit ako pupunta. Na kailanman hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yes, may mga bagay na wala akong pera, may mga bagay na kapos, pero kailanman ang pagpapala ng Diyos ay hindi kapos. Alam niyo kung paano ko napapatunayan, mga magulang? Hindi kami pinagsasala ng Diyos pagdating sa pagkain. Yun lang naman ang problema ng tao eh. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nag-overtime? Bakit ka umiiyak? Bakit kayo nag-away? Kasi pag oras ng pagkain, mga kapatid, wala tayong kinakain. Yun lang naman ang problema eh. Godly living. Godly living. Marami talaga tayong bilang magulang ako, sabihin ko sa inyo, maraming bagay na talagang dapat ayusin ng Panginoon. Andyan ang bisyo, andyan ang hindi pagkakasundo, andyan ang may mga bagay na talagang nilugmok na lang at talagang nilublob na sa kasalanan. Eh kung ikaw yung magulang, ikaw yung lolo, ikaw yung tatay, na naglilingkod sa Panginoon, pagdating ng araw, mababaliwala yung paglilingkod ko. Pagdating ng araw, itong mga anak ko, hindi ko na alam kung ano nangyari sa kanila. Nagkanya-kanya na sila, napariwara na ang buhay nila. Mas mabuti pang kuhain na agad ako ng Panginoon kaysa makita kong pang maging gano'n. So, mga kapatid, magulang tayo. Hindi mga magugulang, magulang tayo. Hindi, pastor, pareho din yun. May mga magulang na magugulang. Alam nyo, minsan napapaganon ako kasi talagang hindi minsan maintindihan na minsan kahit mali talagang papatusin mo na alang-alang sa pamilya mo eh. Na ayaw mo naghihirap, ayaw mo nagugutom. Kumbaga parang nakikipag-compromise ka na. Wala eh. Pero mga kapatid, ngayong alam mo na ang salita ng Diyos, don't compromise. Huwag matapos ang buhay mo na ganun-ganun lang, na matatapos ng walang nangyari, at least matapos man lang ito na nagtatapat ka sa Panginoon. Kaya si Pablo, sinasabi niya, O Timoteo, nakita ko yung hindi pagkukunwaring paglilingkod ng iyong lelang, na yung lola mo na si Loida, yung nanay mo na si Eunice, nakita ko yung kanilang paglilingkod nung ako'y binato, nung ako'y muntik ang mamatay, nung ako'y nangaral sa kanilang mga nangaligtas sila. Huwag mong pabayaan yung Timothy. Sayang. Sayang. What happened? They become a great believers. That's number 3. Naging dakilang mga mananampalataya sila. Hindi naman akalain ni Lois, ni Eunice, ni Timothy na one day, ang buhay nila ay pag-aaralan natin. Never in the history, sige, gawan natin ng magandang buhay natin para pagdating ng araw, mabasa nila. Hindi nila alam yan. Kahit tayo, did little we didn't know na kapag nangyari ito mga kapatid, may babalikan sila. Ganito ang tinuro sa akin ng aking mga magulang. May mga lolo ako, may mga lola ako, na kahit mahirap ang buhay, nagpatuloy sila. Mga kapatid, mga lola natin, mga nanay natin, mga magulang, ipasa natin ang baton na ito na kahit wala tayo o mawala man na tayo, ipagpapatuloy nila ang magandang sinimulan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ako, ito lang mga kapatid ang aking minana sa aking nanay. Nabanggit ko sa inyo, hindi naman kami talaga, hindi ako lumaki na may tatay. Pero I thank the Lord, I praise the Lord na ang aking nanay ay itinulak kami pagdating sa church. Na one day, na hindi ko akalain, babalikan ko na kung wala akong naituro, wala akong natutunan mga kapatid, wala akong ituturo sa mga anak ko. Eh, Pastor, matanda na ako. Pastor, parang hindi ko nakakayanin. Pwede mong sabihin, mga nanay, mga lola, lolo, mga magulang, pwede mong sabihin, Pastor, parang hindi ko na maibibigay eh. Probably you might be thinking of a good house, lupa, kayamanan, bahay, damit.
Maaring oo, sabihin na natin, dahil sa hirap ng buhay. Nakikinig ba? Pero isang bagay ang pwede mong gawin. You can be an influence. Nakikinig po ba? Pwede kayong makahawa ng inyong paglilingkod na kailanman ay hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya kung ngayon, narinig mo ito, hindi ka mawawala ng pag-asa. Kasi kapag tumingin kang ganun, ako, mamamatay na ako ng ganito. Ang lalayo na ng mga anak ko, nagkanya-kanya na sila. Ako, ganito na. Alam nyo, just recently, nalululungkot ako. Kapag ako ay, katulad yan, maakyat kami dito. Bago pumasok dun sa may simbahan dyan na malaki, kaibigan natin yon. Tapos, may isang matanda dyan na wala siyang gagawin kundi paparahin lang niya, gaganon siya. Kaya lang ang mga sasakyan, pabuelo ng paakyat na ganun eh. Sabi ko, ayokong mamatay ng ganun. Ayokong tumanda ng ganun. Na kung ang tanging pag-asa ko lang, ang pagpapala ng Diyos ay sa paglilingkod, hindi ko na pababayaan ang paglilingkod ko sa Panginoon. Grabe ako, talaga sabi ko nga ilang mga magulang ang umiiyak na lang at wala na siyang magawa. Na kahit mismo ang kanyang anak, kontratuhin siya, grabe. Mga anak, nakikinig ba kayo? All eyes here. Lumaki kayo, una may takot sa Panginoon. Nakikinig ba? Lumaki kayo na may takot sa Panginoon. Pangalawa, huwag mawawala ang pagmamahal ninyo sa mga magulang ninyo. Kahit anong mangyari. Yakapin nyo sila. Sapagkat silang naging dahilan kung bakit kayo naging ganyan. Dakilang Diyos na mabiyaya sa lahat. Marami pong salamat. Sa paalalang ito na binigay po ni Paul sa pamilya po ni Timothy. Kung bakit meron pong naging dakilang mangangaral na si Timoteo. Sapagkat may mga magulang, may mga lolo't lola na raos ang kanyang pamilya. Actually mga kapatid, hindi naman nabanggit kung may lolo siya dito Pero itong dalawang ito ay mga Hudyo. Pero nakapag-asawa sila ng mga Hentil. Ang tanging nakakilala lang sa Panginoon ay ang mag-ilola na ito, itong mag-ina na ito. Pero naitaguyod, nairaos nila dahil may Diyos na tumulong. Tumayo po tayong lahat at hindi ko alam kung paano nangusap ang Panginoon sa inyo. Pero one thing for sure, ang gusto ko lang ay bago ko matapos ang buhay ko, hindi ko man siguro naibigay ang maayos na pamumuhay, pero sa huling hininga ay maibigay ko yung nararapat nilang makilala. Ito yung Panginoon na tagapagligtas. Hindi sa reliyon, kundi si Kristo mismo. You can be a great influence to your family. Hindi pa huli ang lahat, pero kung magmamatigas ka at pagkatapos mong mag-attend, babaliwalain mo, mga kapatid, mga kaibigan, hindi matatapos ang kahirapan. Maniwala ka sa akin. Ilang beses mo nang narinig yan, ilang beses nang ikay hinamon, pero kung ikay babalik uli, mawawasak ang buhay natin. Malulugi tayo. Ang masakit niyan, baka sumunod din ang mga mahal natin sa buhay. Maging dahilan pa nila at sasabihin, yung mga magulang ko nga ganun Mga kapatid, hindi ganun. Napakaganda ng buhay. Napakasayaman ng pangako ng Diyos. You can come, sabi mo, Panginoon, I beg you, tulungan mo ko. Ako po ay magsusumikap sa buhay na meron ako. Magtatapat ako sa iyo.
Marami pa akong dapat masunod, maging pangarap sa iyo. But Panginoon, tulungan niyo ako. Mga kapatid, hindi kaya ng pera eh. Hindi kaya ng mga bagay sa lupa eh. Pero kaya ng Panginoon. At yung pwede mong gawin para sa Diyos, yon ang pwedeng maging panimula para ang pamilya mo ay maakay mo. Tapos magpatuloy ka, ituloy-tuloy mo, wag mong hayaang masira. Alam nyo, pinakamasakit, sasabihin nila, umaatin ka pa man din sa church na yan, ganyan mabuhay. Mga kapatid, alam nyo, maraming beses na akong nakarinig na ganyan, kung gaano kasakit bilang pastor. Di ba Kristiyano ka? Bakit ganyan ginagawa mo? Mga kapatid, yung mga ganong salita, alam ng mga tao sa paligid natin, na kapag Sunday, nasa church tayo, kapag Sunday, humahawak tayo ng Biblia, kapag Sunday, tayo, mga kapatid, alam ng tao kung tayo nagkukunwari din. Kasi once na ikaw ay totoo at talagang hindi ka nagkunwari katulad ni Lois at ni Eunice, mga kapatid, makikita nila ang kaibahan eh. In toto, mga kapatid, in toto, magsisimula sa atin. Magsisimula sa iyo, nanay, tatay, sa iyo magsisimula. Para ang influence na ito ay mabago. Dahil may pagpapala, matagal nang binigay, pero nauudlot. Andyan ang biyaya, pero nahahadlangan. Kasi minsan patumpik-tumpik tayo, minsan on and off tayo, minsan nanlalamig, minsan mainit. Let's be serious about it. We mean business pagdating sa Panginoon. Lalo ang inyong pastor. Anytime, mawawala ako, mawawala kami. Maiiwan ang mga anak namin. Time will come, the same, ganun din sa inyo. Tapos kamat sabi mo, Panginoon, tulungan niyo kami. Tulungan mo ko. Lumapit ka lang at sabi mo, Panginoon, salamat. Nabuksan ang aking kaisipan. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagsilapit po ang bawat isa. Una naming inilalapit, Panginoon, ang aming mga sarili. Kailangan po namin ng inyong lakas at ng inyong biyaya. Wala po kaming magagawa kung hindi nyo po kami sasamahan. May mga bagay, Panginoon, na binulong, inilapit, Panginoon, ang inyong mga anak sa oras na ito. Katagpuin nyo po sila. Kung ang kanilang nilalapit, Panginoon, ay ang kanilang tahanan, o Panginoon, gamitin nyo ang bawat isa na nandito po ngayon na maging kagamit-gamit sa pag-aakay po ng mga kaluluwa. Lalo na dakilan Diyos ang kanilang pamilya, ang kanilang asawa, ang kanilang mga apo, ang kanilang mga anak. Tulungan nyo po kami, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po yung aking panalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, po ay nagpupuri sa ating Panginoon sa kanya pong mensahe at sa kanya pong mensahero, ang ating Pastor Mike Dican. At tayo po ay tutungo na sa ating Ministry of Giving. Habang umaawit po tayo, pwede na po tayong maganda at pwede rin po tayong lumapit na habang ipatapos ang ating awitan. At habang ang ating po mga nakakasama online, kung gusto niyo pong makibahagi sa pagbibigay, ay nariyan din po ang ating mga account numbers online. Ayan po. Habang tayo po naghahanda at nagbibigay, awitin po natin ang Boundless Love.
He keeps me when I'm weary. He can hear me when I pray. He's even there beside me when I fall. His love surrounds me even when I go astray. I guess I'd have to say that He's my own. Boundless love, unending joy. This is my life. It's so I know. I can't believe that He selected me. Jesus, my Lord. It's you I owe. When my world falls all around me, I call upon His name. Just in time He takes me by the hand. His ways are perfect, just like His Son who bore my shame. And I don't even have to understand. May na po tayong lahat. Boundless love, unending joy. This is my life. It's you I know. I can't believe that He selected me. Jesus, my Lord. It's you I owe. Jesus, my Lord. It's you I owe. Tayo po ay bukod manalangin. Ama naming banal na nasa langit, kami po ay nagpupuri sa inyong salita, Panginoon. Sa natapos po na pangangaral, buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan upang ang inyong karunungan, Panginoon, ay aming maisabuhay. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga kamay na nagpala ngayong umagang ito, sa mga kamay na nagbigay, Panginoon, para sa inyong gawain. Ang dalangin ko, Panginoon, magamit po ito sa patuloy na pagpapalawig, pagpapakalat po ng inyong salita, makilala po ang aming Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Dalangin ko rin, Panginoon, sa mga nagbigay, na patuloy niyong pagpalain ang kanilang mga negosyo, patuloy niyong pagpalain ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Ang dalangin ko, ang bawat mananampalataya, ay bigyan niyo po ng maayos pagkakakitaan, Panginoon, sa pagpapatuloy po nila sa inyong paglilingkod. Maraming salamat, pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito ang aking panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po ay makakaupo muna. Alright, sa araw po na ito ay nagpapasalamat po tayo sa mga kaibigan po natin na nakasama. Isa po dito ay ang aking pamangkin o pinsan, Glyza Paras Babaran. Ito po ay nasa Isabela yata ito. Alright, maging si Ate Helen Ortiz Paras na San Guillermo, Isabela. Magandang umaga po at kamusta rin po kay Ima. Happy grandparents po sa aming Ima. Ito po yung kapatid ng aking nanay na nasa Panginoon. Si Rowena Guevara Lopez, magandang umaga po sa inyo. Si Coach Nicanor Santos, magandang umaga po sa inyo. Lolo, ito po ay tito ba to ni Ate Ma'am Sheila? Tito? Okay. At Nanay LB Ribas, ang lola. Siya po ay meron 3 anak na babae. At lagi po natin nakakasama ang Nanay LB Ribas. So magandang umaga po sa inyong lahat. At at this time, maraming salamat po kayo'y aming nakasama. Kuya, okay na tayo at i-offline na natin. And then sa araw po na ito ay